Panoorin lang natin itong video ni Ato about sa diploma versus dropout by Frank Miano Fit Ato Classes. Tignan natin kung ano yung mga sasabihin niya at syempre kung ano yung pwede nating masabi rin dito. Tara, play natin yung video niya. Diploma ha? Huwag kang maingay. Usapan diploma, dito mo malalaman kung dapat ba na mag-aral ka pa o tumigil ka na. May diploma ka pa, papel lang yan, pero kung dito ako mas lalaking kita ko, dito na lang ako. Sad to say, dito sa Pilipinas, kinukuha ng mga companies ngayon is yung mga college graduate. Yeah. Ano ba reason? Nakapag-usap na ako sa mga may malalaking kumpanya na, mga malalaking businesses na, mga corporations na. Lagi ko tinatanong sa kanila, bakit nga pala hindi kayo nag-hire ng mga college dropout? Isa lang, palasagot dyan. Mahirap na mag-take ng risk. Sa ibang bansa kasi, kahit wala kang college diploma, basta meron kang valuable skill, hire ka nila. Marunong siya mag-accountant, ikaw may diploma, pero siya mas magaling, kukunin ko pa rin siya. Negosyo pa rin eh. Kung saan ako mas malaki ang return of investment ko, doon ako. Kahit may diploma ka pa, papel lang yan, pero kung dito ako mas lalaking kita ko, dito na lang ako. So sinasabi mo na plus points lang yung diploma? Pampaganda lang siya, okay. Pero mas maganda pa rin kapag mas valuable pa yung skill mo. Kasi mas pipiliin ng mga negosyante ang taong walang diploma na mas magaling ang skill kaysa sa graduate. Ako, marami ako empleyado, pero ni isa doon walang college graduate kasi mas marunong pa yung mga college dropout na gumawa ng trabaho kaysa doon sa mga college graduate. O alam nyo na, ha, sa mga nag-aaral dyan, sa mga working student dyan na nag-aaral, alam nyo na, magsitigil na kayo. Ha, magsitigil na kayo. Diba? Diba na kumpara saan pa pala yung pag-aaral na ginagapang nyo, kung ang tatanggapin pala talaga ng mga negosyante, gaya ng sinabi niya, yung mga dropout. Sabay-sabay kayo mag-drop ngayon. Diba? Sa mga magulang naman dyan na nagpapaaral ng anak, itigil nyo na yan. Pero pag-aralin yung mga anak nyo, ay no, sa multi-millionaire na lang galing na hindi mo kailangan yung diploma. Diba kasi mas kinukuha at mas hinahire ng mga negosyante yung mga dropout. Ang kaka-Facebook mo yan eh. Diba? Mark Zuckerberg, drop. Bill Gates, drop. Sa ibang bansa daw gano'n, hindi yun totoo na sa ibang bansa gano'n na basta skilled ka, tanggap ka, hindi yun. Hindi ko alam kung nagtrabaho ba sa ibang bansa o nakipagkwentuhan lang sa ibang bansa. Ako, danas ko eh, OFW ako. 2019, OFW, nasa Abu Dhabi ako, nasa Middle East ako. Hindi ko tinatanggap doon. Skilled ka lang, tatanggapin ka na pwede, siguro. Helper ng mga patan, yung mga Pakistani na naglilipat bahay. Helper ka, tagabuhat ka ng mga yun. Pero walang kontrata. Pero kung gusto mo ng corporate na may kontrata, may sahod, may incentives, may benepisyo, talagang corporate job, diploma is a must. Hindi ko totoo yun. Huwag ko kayong magpapaniwala sa ganyan, hindi kailangan diploma. Hindi ko alam kung bakit na itong 2022 hanggang ngayon up to now naglabasan tumaganto na hindi kailangan yung diploma. Hindi kailangan yung diploma. Puta, kailangan. Di ba? O sige, maniniwala kami sa mga pinagsasasabi nyo na hindi talaga kailangan yung diploma, di ba? Maniniwala kami sa mga pinagsasasabi nyo. Kayong mga life coach, kayong mga guru, di ba? Maniniwala kami sa mga sinasabi nyo na hindi talaga kailangan ng diploma pag napakita nyo sa amin na lahat ng kapatid nyo, lahat ng pinsan nyo, lahat ng kamag-anakan nyo, lahat ng nasa bloodline nyo, patitigilin nyo mag-aral. Naumpisahan nyo sa pamilya nyo, sa mga kadugo nyo. Patigilin nyo pag-aralin yan. Huwag na kayo mag-aral, di nyo kailangan yan para yumaman. Tsaka kami susunod sa inyo. Pero kung ganyan, sinasabi nyong ganyan ng mga guru, mga life coach na nagtuturo ng how to get your first million na hindi kailangan yung diploma, tapos makikita namin, yung kapatid nyo, pinag-aaral nyo sa mamahaling school, yung anak nyo, pinag-aaral nyo sa mamahaling school, yung mga kamag-anak nyo, nasa mamahaling school, kasi nga, yumaman na kayo, kakabenta ng courses on how to get your first million, ano yan? Diba? Bukang bibig nyo na hindi mahalaga, hindi malaking factor yung diploma. Tapos makikita namin, kapatid nyo, pinsan nyo, mga kamag-anakan nyo, nagsisipag-aral, mga pinsan nyo, nagsisipag-aral, sila muna yung patigilin nyo. Diba? Tapos magugulat ka dito sa mga life coach na to, na may mga bachelor's degree to. Diba? Kahit ako, may bachelor's degree ho ako. Gumraduate din ho ako. Kasi nga, dito, lalo dito sa Pilipinas, sobrang halaga niyan. Pager nga lang dito, kailangan college graduate eh. Diba? Minimum wage nga lang sasahurin mo dito, kailangan college graduate, kailangan yung diploma. Ano yung logic doon? Bakit karamihan ng mga employer mas kinukuha nila yung nakapagtapos ng 4 na taon? Alam mo kung bakit? Kasi disiplinado ka nun. Makikita doon pa lang, may hint na sila na disiplinado to, marunong tong sumunod sa instruction. Kasi nakapagtapos ka ng pag-aaral eh. Ayaw mong mag-aral, bugnot kang mag-aral, pero natapos mo. Ibig sabihin, disiplinado ka, tapos sumusunod ka sa instruction. Yung teacher na grade lang yung ibibigay sa'yo, hindi naman pera, may instruction, susundin mo. Ibig sabihin, marunong kang sumunod sa instruction. Okay guys, at gaya nung sinabi niya,
ay totoo naman yun, no? Yung realidad talaga kailangan mo mag-aaral. Hindi ka pwedeng makinig basta-basta dun sa mga komento ng mga kagaya ni Frank. Ma-amaze ka minsan dun sa mga ideya niya kung paano umiikot yung business, kung paano yung ganito, ganyan. Kunin mo lang kung ano yung tama kasi may tama at tama rin naman sasabihin ng kahit na sino pero siyempre mag-iingat ko dun sa mali. At isa sa malaking mali na sinasabi niya o malaking issue na pinag-uusapan dyan kung bakit ito ay mainit na issue tong kay Frank Miano, maraming kabataang nakakapanood sa kanya sa mga video niya na nagtuturo na wag na mag-aral, wag na mag-school o ano man. Pero syempre may comment pa rin siya doon o ire-rebat na ganito, ganyan. Parang hindi yun directly na pinapakahulugan niya o something pero nami-misinterpret na. Kaya kung magko-komento tayo sa kanya ay syempre hindi rin magiging maganda yun, lalo kung yung bungad ng mga video mo o video niya ganun kagad yung sinasabi. Syempre hindi naman lahat nanonood nag-aanalisa. Kadalasan ang magiging concern talaga dyan is yung mga kabataan, yung mga bata o mas bata pa, na hindi naman lahat dahil marami namang matalino o nag-iisip na bata, pero marami sa mga bata kagaya ng sabi ni Ato ay bugnutin o syempre pag bata pa hindi ka pa more on enjoyment ka, mabilis ka mabugnut mag-aral. Pero sabi dito ni Ato, no, may katotohanan yun yung kahit bugnutin ka, kahit hindi ka perfectong bata pero tatapos mo yung pag-aaral mo, patunay yon na meron kang disiplina o pinilit mo, tinaga mo. At maaari talaga yung tignan ng mga employer at kahit sa mismong tao na lang, di ba? Pero hindi naman natin nilalahat. Hindi naman porke nakapagtapos kayo okay ka na, kasi maraming mga tao din naman nakapagtapos at yung utak nila, yung isip nila hindi nila nagamit ng tama. Nakuha nila yung mga intellectual, yung pag-aaral, yung mga literal na kaunawaan, kaalaman, pero yung moral nawawala naman. Yun naman yung pangit sa side na yun, which is madalas na natitira o tinatamaan ng mga pangit na salita ng mga nagkikritiko ng diploma o pag-aaral. Kinikriticize nila yung pag-aaral, nasasabi nila papel lang yung diploma na yan, ganito, ganyan, pero may malalim na hugot yun at basihan. At yung realidad doon, di ba, hindi ka basta-basta makakapagtrabaho o yung laban mo magiging mahirap kapag ka wala kang, kumbaga sabi nga nila, pinaka sandata mo yun, magiging sandata mo. Pero in fairness, no, doon kay Frank Miano, may makukuha ka pa rin naman sa kanya, at least for me. Kasi di ba may mga idea siya sa business na minsan hindi mo rin talaga maiisip, pero naisip niya sa video na yon. At least di man natin alam kung saan niya kinuha, binahagi niya yun. At pwede mo pulutin. Siguro sa akin, kung maging neutral lang tayo gitna, kunin mo lang kung ano yung tama at itapon mo yung mali. Whether si Ato man yung nagsasalita, o si Frank Miano, o kahit na sinong vlogger, influencer, o kahit na sinong tao, magulang mo man o pamilya mo, kakalala mo, kaibigan mo, kahit sinong tao, presidente man ng Pilipinas yan o sino man politiko, kukunin mo lang yung tama. Pagka yung mali, naririnig mo na sa kanila, matuto kang mag-analisa, mag-isip kung i-apply mo ba sa buhay mo yun, kasi ikaw din naman ang kakain ng bunga ng tinanim mo. So ikaw, anong komento mo dito? Diploma versus dropout? Comment down below. See ya sa next video. Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.